Maligayang pagdating sa usapang positibo kung saan ibinabahagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibo sa mundong pulubi. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Mental advocate. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. Sa mga followers ni I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow Kung saan no I don't ito po take ay shit. I got no love for the fakeness. magsisilbing gabay mula po sa Commission on Election para sa lahat ng manonood ngayong gabi. Panoorin po natin ito. Disclaimer. Alinsunod sa COMELEC Resolution number 11115, tinitiyak ng usapang positibo na lahat ng kandidato ay naimbitahan na accommodate, maayos na nirepresenta at itatrato ang mga kandidato ng pantay, makatarungan at walang kinikilingan. Ang pagdalo ng mga kandidato sa serye ng panayam na ito ay hindi ibabawas sa kanilang pinahihintulutang oras ng ere. Naipaalam din ng usapang positibo sa pamamagitan ng email ang kaukulang tanggapan ng COMELEC tungkol sa pagsasagawa ng nasabing serye ng panayam ng hindi bababa sa 1 linggo bago ang nasabing aktibidad. Okay po, muli po, ito po ay pinaalam natin at ibinigay ang requirement no, na hinihingi ng Commission on Elections para tayo ay makapag-conduct ng ganitong interview para sa ating mga senatorial candidates. At isa pa po, hindi po ito kasama sa oras ng ating mga senatorial candidates. So, ito pong platform na gagawin po natin, hindi po ito debate. Hindi rin po ito katulad ng mga interview na napapanood natin sa television. Meron po tayong 4 na bahagi ng interview. Una, tungkol sa plataforma ng ating mga senatorial candidate. Pangalawa, tungkol sa karanasan nila. Pangatlo, tungkol sa mga issue ng bansa. At pang-4, ito po yung sa amin, no? Mula sa Usapang Positibo, ang title nito ay Masa Sabi. Merong sinabi ang masa tungkol sa ating senatorial candidate. Ano naman ang masasabi ng ating senatorial candidate sa sinabi ng masa na yon? So ready na po ba kayo, Kadodoy, para simulan ang ating interview?
Okay, ready na si Kadodoy. Simulan natin sa plataporma. Okay po. Hindi na po natin binigyan ng pagkakataon para magpakilala si Kadodoy kasi pupunta na po tayo diretso sa tanong kasi mas makikilala natin ang ating panauhin sa mga tanong. Unang tanong po tungkol sa inyong plataporma. Sa inyong pananaw, Kadodoy, ano ang mga pangunahing issue na kinakaharap ng mga mangingisda at mga komunidad sa baybayin? At ano ang mga konkretong hakbang na nais mong ipatupad upang matugunan ang mga ito? Salamat, Siro, no, at sa ulitin ko magandang gabi ulit sa ating mga kababayan. So yan, no, kaya tumakbo si Kadudoy, no, Roberto Balion Kadudoy, ay dahil may mga gusto tayong ipatupad at ipatatag, or yung utos sa atin ng ating nasasakupang mga magsasaka, mga mangingisda, mga katutubo, at mga makakalikasang grupo, no, at itong 14 business sector na ito yung nasa National Anti-Poverty Commission, yung ah, mga programa or mga ah, nasa grupo na tumutulong sa ating gobyerno paano maibsan o mabawasan ang kahirapan sa ating bansa. Kaya doon sa tanong, ano ba ang plataporma ni Kadodo bilang mangingisda, na siya ngayon nagpapahirap sa ating mga kababayang mangingisda, kasi ayon sa Philippine Statistic Authority or PSA, ang pinakamahirap na sektor na nandito sa ating bansa, sa Pilipinas, ay ang mga magsasaka at mangingisda. So kabilang na doon yung mga katutubo, mga kababaihan natin, mga kabataan, mga senior citizen, mga PWDs at iba pa, no, yung ang tinatawag natin ng mga marginalized sector. At ang plataporma natin dito, ito, dala-dala ko na ito noon pa, kaya dahil sa platapormang ito, sa advokasiyang ito, sa programang ito ay nakilala si Kadudoy. Ano ito? Itong 3 E's, itong tatlong E. Ang unang E ay itong ating environmental protection, restoration, development, and management. Ano ba ito? Since coastal tayo, ito yung pagkasira ng ating mga baybayin, lalong-lalo na yung pagkawala ng ating mga mangroves. Kaya si Kadudoy ay nakilala doon dahil sa pagtatanim at pagprotekta ng ating mga mangroves kasama yung aking community or organization. Yun po ang una, kasi nung masira yung aming karagatan, dahil wala ng mangrove, sira ang mga seagrasses at mga coral, so nawala din yung mga isda o mga pangitlugan, mga tirahan, at mga panangga namin sa malakas na hangin at mga alon. Kaya doon nagsimula ang aming kahirapan. Wala nang mahuling isda, so pag walang mahuling isda, wala kaming maibinta, walang ibinta, walang pera. Pag walang pera, mahirap ka. Maliban pa doon sa tinatamaan kami ng mga kalamidad. Yun na ang unang plataforma. Pangalawa, yung pagtatag ng mga sustainable na hanap buhay. Ano ba yun? Yung mga aquaculture, yung mga pagdami ng aming huli ng isda dahil sa ginagawa namin mga proteksyon sa karagatan, at pagtatag ng aming mga kooperatiba at mga asosasyon, hindi lang sa panghuli ng isda, kundi mga value-adding products sa pamagitan ng aming kooperatiba, at ang pagpapalakas ng negosyo. Tinuturuan natin yung mga community paano mag-save na kanilang kita at magninegosyo na hindi lang umaasa sa pangingisda, kundi pamagitan ng mga aquaculture, no, at pagninegosyo. Yon ang pangalawa. Ang pangatlong itong empowerment of the coastal community. So ina-empowered namin yung ating coastal community na sa pamagitan ng mga trainings, ng mga capacity building, mga training, leadership training, sa pamagitan ng mga partnership ng lahat ng mga ahensya ng ating gobyerno at iba pang mga non-government organization or institutions na sa tingin namin makatulong sa ating programa, sa aming programa. At yan po ang plataporma ni Kadudoy, 3S, at kung tayo'y papalarin, yun din ang ating gawa ng paraan, paano yan ma-adapt doon sa gobyerno, maging batas, para ito'y maisulong at ma-expand o mapalawak sa buong Pilipinas, kasi ito napatunayan na namin na ito yung epektibo. Yun po ang ating plataporma po, Siron. Mhm. Opo, no, sa mga nabanggit nyo, Kadodoy, meron kayang specific na existing na batas, na kasalukuyang batas, tungkol sa environment na gusto nyong i-revisit, na gusto ninyong baguhin? Oo, sa ating environment program or laws, yung may existing tayo ngayon na batas, ito tinatawag ni itong Republic Act 9003.
Anong ibig sabihin nitong Republic Act 9003? Ito yung Ecological Balance and Solid Waste Management Act. Correct. Ang ibig sabihin nito, dapat ay linisin o magkaroon ng programa yung ating gobyerno, yung ating mga ahensya ng gobyerno, isa na din kasama yung mga ang namumuno diyan, ang DNR at iba pang mga partners na Lyle Agency, siyempre in partnership with the CSOs o kami mga community, at siguruhin na malinis yung ating kapaligiran, walang basura, no? Yung mga ilog natin dapat malinis, yung mga kanal natin malinis. Dapat ay hindi tayo gumagawa ng mga pagsusunog ng mga plastic or mga solid waste management program na pinapapatupad ng ating mula sa barangay, munisipyo hanggang doon sa nasyonal. At ito yun ngayon ngayon experience natin. May gumagawa ba na seryoso ito? Wala. Kaya isa yan natutukan ko, no. Titingnan ko yung batas na yan, paano yan mas pagandahin pa natin yung implementation na yan. Kasi ang nakikita ko dyan, seryosong implementation or pupunduhan ng malaki para seryoso din ang ating mga local government at ang barangay kasi may siguradong pondo at magagamit para ipatupad ang batas na yon. Pangalawa, itong climate change ngayon, matindi na ang tama ng mga bagyo dahil sa pagbabago ng panahon. Sabi ko nga palagi, yung Pilipinas, tayo yung pinakamahina or pinakamataas na tinatamaan palagi ng bagyo dahil ayon sa Pag-asa, may 26 bagyo na dumadaan taon-taon sa Pilipinas at ang tinatamaan palagi tayo mga coastal community or mga mamahirap na mamamayan. Kaya ang batas na ipatupad din natin kasi ito din ang pinag-usapan doon sa United Nations na pagpupulong na dapat ang bawat gobyerno, ang bawat bansa magkaroon na tinatawag na Climate Financing Initiative. Ibig sabihin nun, may nakahanda tayong pondo na sa pagtama ng climate change o mga malalakas na bagyo, nakahanda yung ating gobyerno at napaghanda din ang atong mga komunidad na posibleng tamaan ito. So maging climate resilient ang Pilipinas or climate resilient fisher folk, climate resilient farmers or climate resilient communities. Yun po ang ibig sabihin. Napakaganda po ng inyong plataforma, no, para sa ating mga kababayan sa pangingisda at syempre sa pagsasaka din. Mamaya po tutungo tayo sa inyong karanasan, pero bago yan, panoorin po muna natin ang commercial na ito mula sa Commission on Elections. Panoorin po natin ito at naway magkaroon tayo ng magandang pananaw at maging handa tayo sa darating na eleksyon. Panoorin po natin ito. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-4, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay.
isang balota para sa national at local elections, at isa para sa BARM parliamentary elections. Ikalima, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-anim, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ikapito, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. Ayan, nagbabalik po kami muli ni Kadodoy dito sa ating panayam. Punta naman po kanina, doon tayo, pinag-usapan po natin yung inyong plataforma. Ngayon, punta po tayo sa inyong karanasan. Eto, ano po yung mga natutunan ninyo mula sa inyong karanasan sa serbisyo publiko? Maaring hindi naman ito sa politika, no? Pero ano yung inyong karanasan sa serbisyo publiko na makakatulong sa inyo bilang senador? At paano mo ito maisasakatuparan sa iyong mga plano? Ayun po, oo nga po, magandang ano yan, katanungan, no. Tayo ay si Kadodoy, no. Kaya tayo inendorso ng ating mga membro, ng ating mga kababayan, mga kasama sa organisasyon. Sabi ko kanina, sino ito? Si Kadodoy kasi ay sabi ko, hindi ako literal na politicians. Hindi naman ako kasama o belongs doon sa mga sinabi nila mga traditional politician or trapo. At lalong-lalo, hindi tayo kapamilya doon ng mga tinatawag nilang mga politikong dinastiya, no? Yung puro pamilya-pamilya na lang ang namumuno sa ating bayan. Si Kadodoy po ay more than 30 years na may experience, no? Ako ay naging chairman ng aming samahan ng mga mangingisda dito sa Kabasalan, itong aming kapunungan sa Gagmay Mangingisda sa Concepcion or the KGMC. Ako rin po ay chairman ng aming federation ng buong Zamboanga Sibugay Provincial, yung Coalition of the Municipal Fisherfolk Associations, Zamboanga Sibugay or CONFAS. At ito'y mayroong 42 primary Fisherfolk Association, both farmers and fishers and IPs. At tri-people ito, the Christian, the Muslim, and mga katutubo, no, ng mga organisasyon doon dito sa Zamboanga Sibugay. At pangatlo, ako din ay organizer or nag-organize ng kapunungan sa Gagmay Mangingisda Fishermen Cooperative or Kooperatiba na siya ngayong humahawak ng mga negosyo namin na pinoproduce. Yung mga produktong pinoproduce ng ating mga mangingisdang membro ng ating asosasyon ay lahat binibili ng ating kooperatiba at siya din ang nagbibenta doon sa labas. Yan po. At sa national din, ako ay chairman ngayon ng pambansang kilusan ng mga samahang magsasaka or pakisama, at siguro ang iba nakakilala kung ano ang pakisama. At ako rin ang chairman or namumuno ng samahan ng mga katipunan ng mga kilusang artisanong mangingisda sa Pilipinas or Kakampi. Ito ay samahan ng malalaking national federation sa buong Pilipinas, yung Kakampi. At ito ay tinutulungan ngayon ng mga international non-government organization kasama ang United Nations Food and Agriculture Organizations. So at marami pa. Ako rin ay mga membro ng Board of Trustees ng iba't ibang mga national foundations and organizations sa Pilipinas. Ang dami kong isa-isahin ko ay baka maubos yung oras natin. At ang isa sa pinakamalaki dito, sa ngayon ay aktibo ako sa dalawa muna itong pinakamalaki kasi ang advocacy ako environment. Kaya Board of Trustee member ako ng FPA. Ano yung FPA? Foundation for the Philippine Environment. Kasi mayroon din akong kooperatiba. So Board of Trustee din ako ngayon, pero natapos ng aking membro na lang ako ng General Assembly ng
equity foundations. So yun ang mga malalaki at malalawak na mga organizations, no. Kung tingnan mo yan, lahat yan ay gumagawa o nag-advocate ng mga batas pangbansa, programang pangbansa, kasi lahat yan sinasabi ko kanina, nasyonal. At more than, sa tingin ko, yung gawain ng senador ay ganon din yung kami nga hanggang ground kami yung aming ginagawa sa nasyonal, itong sa mga foundation at itong mga pakisama, mga organisasyon pangbansa. Mula nasyonal hanggang pababa buti yung mga senador, doon lang umiikot sila sa Senado, sa Malacanang. Minsan siguro ang iba hindi bumababa, pero kami labas pasok kami sa baba at sa taas. Kaya kung sa experience lang na sinasabi nating mambabatas, so marami tayong experience. Kaya last sasabihin ko, dahil si Kadodoy ay may tinatawag na PhD. Ano ba yung PhD ko? Ano Sabihin ko ulit. PhD na yan, Kadodoy? Person with high dedication. Kaya nagawa natin yan dahil may dedication tayo. At dahil may kurso tayong dala-dala palagi isa. Alam nyo talungin siya ng kurso. Kurso nada. Kurso nada. Tapos, dahil doon, kaya nakagraduate tayo sa UAE. No? Ano po yung UAE na yan? University of Actual Experience. Ayun. Grabe. Pero nagtaya tayo ng dahil doon ay nag-invest tayo ng 3T. Ano itong 3T na ito? Nag-invest tayo ng ating panahon or time, yung ating skill, knowledge or talent, at ang ating, siyempre, resources, sarili nating bulsa, yung treasure, no? Kailangan niya ng isang taong may dedikasyon. Tumataya din tayo ng ating sarili, no? At dahil doon, yung community ko ngayon, masasabi ko, they have a sustainable 3 Eats. Alam nyo ba yung 3 Eats na yon? Yung agahan, tanghalian, hapunan. In English, breakfast, lunch, dinner. So 3 Eats. Kaya minsan tinatawag din akong Mr. 3 Eats, no? Kaya dahil doon, nagkaroon tayo ng maraming, ng 3 yung award sa Ramon Magsaysay, award sa Asia, at award doon sa United Nations Equator Prize. Yun po si Kadodo, yun po ang ating karanasan, kung sabihin experience at karanasan po, si Ron. Kanina po nabanggit nyo yung salitang dedikasyon. Kasi po pag kayo ay naging senador na, itong mga organization na to ay maiiwanan nyo na, no? Technically. Kasi nakafocus na tayo doon sa pang-national level na. Paano nyo po maipapakita pa or paano nyo masasabi or mapapanatili ang dedikasyon ninyo sa mga organization na kinabibilangan ninyo ngayon kapag naging senador na po kayo? Ayan, wow, yan, magandang tanong, no? Yan yung gusto ko sa positibo yung tamang-tama na mga pagtanaw, na pagtingin. Kaya yon ang dahilan, Sir Ron Bidia, no? Ito pala ang ating host, mga kababayan natin na pakagaling na host, si Sir Ron Bidia. Kaya ito, tama o kayo, kaya tayo pinapatakbo at sinulong ng ating organisasyon kasi kulang nga. Sabi nila, minsan tinatanong din tayo ng ating mga taga-ahensya ng gobyerno or ng ating mga iba pang kasamang mga mambabatas dito sa taas. Kadodoy, nakukulangan ka pa ba sa serbisyo ng ating ahensya ng gobyerno, ng nasyonal? Sabi ko naman, teka muna, sandali. Anong tanong mo? Nakukulangan ba kami o hindi pa ba sapat? Bago ko yun tanungin, itanong ko muna sa iyo, Sir, sandali, ma'am. Sino ba ang pinakamahirap na sektor ngayon sa ating bansa? O di ba ang magsasaka at mangingisda? O, tapos sabihin mo ngayon, hindi pa ba sapat ang serbisyo na ibigay namin sa inyo? Of course hindi. Dahil kung tama at sapat, bakit kami naghihirap? Ha? Bakit yung ating mga magsasaka at mangingisda at katutubo, bakit naghihirap at inaagawan na kanilang karapatan? Inaagawan at binabaliwala yung kanilang mga dignidad, no? Yun. Tapos sabihin nyo na hindi pa kami kumbinsido. Kaya yun ang dahilan, si Ron, na si Kadodoy pinilit nilang patakbuhin para pag nanalo ang kanilang boses, sabi nila, kailangan, Kadodoy, ito na ang panahon na tayong mga mahirap na mga mamayan, no, kasama na itong mga labor sector natin, itong ating mga transport sector, nasa urban poor, ito yung mga mahirap. Kailangan na natin ng boses na totoong makipaglaban sa atin. Kaya kailangan ka namin, Kadodoy, tumakbo ka doon para may boses kami, may mata kami doon na tagatingin anong nangyayari at nakikita rin dito sa baba
Kaya at may bunganga na nagsasabi doon at nagpaparating sa amin, may tainga na nakikinig sa amin at pinapakinggan din doon, no? At may ilong na nang aamoy anong mga pwedeng mga magandang programa at mga opportunities para sa amin. At lalong-lalo, Kadudoy, may kamay kami na taga-abot doon at taga-abot dito. At may paa na tagalakad doon, tagalakad dito, no? At higit sa lahat, sabi nila, ito yung pinakamahirap, may bulsa ho kami. Anong ibig sabihin? May direktang pundo na manggagaling sa gobyerno na diretso po sa amin na hindi ho inaagaw at dinadivert ng kung sino-sinong mga nandyan na sa kanila para lang sa kanilang sarili. Yun po ang dahilan. Kaya tamang tanong nyo, pag ako'y nanalo, mas lalong papalakasin po natin yung ating baba. Kasi na isinulong nila tayo sa taas para may tagatingin doon na sigurado na may magpo-focus doon sa programa na mga mahirap. Ano ito? Itong mga magsasaka, mangisda, katutubo, no? Ang ating kalikasan na inaabuso. Kaya nga sabi ko sa kanila, hayaan nyo si Kadudoy ay pagdating doon ay maging mata pobre. Ha? Paano Kadudoy mata pobre? Kasi ako'y pobre. At ang nakikita ako at ang aking mata nakatuon, nakatingin sa mga pobre. Kaya mata pobre ako. Yun po, si Ron. Opo. Ayan mga kababayan, no? Napakaganda. Kitang-kita natin, inuna natin yung plataforma. Sinunod natin yung karanasan. Bakit? Kasi makikita natin sa sagot ng ating mga senatorial candidate kung talaga bang ang karanasan niya at yung plataforma ay iisa. Kasi maraming mga tumatakbo, no, sa anumang uri ng posisyon, anumang posisyon, ang sinasabi nila, ito yung plataforma nila, pero hindi natin nakikita eh. Hindi niya kinalakihan yun, hindi niya yun kasama sa buhay niya, no? Pero kitang-kita natin sa karanasan ni Kadodoy na itong mga plataforma na gagawin niya pag naupo siya sa Senado ay talaga namang galing sa puso at talagang nandun yung dedikasyon niya. At para pagpatuloy, hinto muna tayo, no? Tayo magbe-break muna. Panoorin po natin ang video na ito mula sa Love Philippines, no? Emirates Love Philippines. Panoorin po natin ito. This man built an entire forest. It's not made by a rich person. It was made by a simple fisherman. And because of this, he was given Philippines Greatest Award. This is the story of Roberto Balyon. Roberto is from Zamboanga, Sibugay. Just like his father, he is also a fisherman. He taught Roberto to value the sea and the gifts it gives, like food and a source of income. But as he grew older, fish began to vanish from the sea. Mangrove forests where the fish live were being destroyed. Because of this, fishermen like Kadodoy struggled a lot. They spent entire days out on the sea, but they come home not earning enough. Their income was so small they can't even afford rice. Isa kami sa mga pinakamahirap na sektor ng ating mamamayan dito sa Pilipinas bilang mga maliliit na mangingisda. Dahil po unti-unti na pong nauubos ang aming mga yamang dagat dahil sa mga hindi mga kaaya-aya o magagandang mga nangyayari ngayon sa aming karagatan, sa kapaligiran. Remembering his father's lesson, Dudoy rose up to lead his people. He started the Kapunungan sa Gagmay ng Mangingisda sa Concepcion or KGMC. They rebuilt the destroyed mangroves, but the results were not instant. So, some of them left Dudoy's group until there was only 3 people left. But Kadodoy didn't give up. After a few years, the forest began to grow again. The fish began to return. It helped the fishermen have a better life. They got better food, better boats, and they can now give better lives to their families. If we have 3 eat or 3 meals in a day, I believe we would be content. Because of his leadership, Kadudoy was given the Ramon Magsaysay Award, the Nobel Prize of the Philippines. He was the only Filipino to receive the medal in 2021. Kadodoy's story teaches us the importance of give and take. When we take from nature, we have to find a way to give back to it. Because if we don't,
then sooner or later, it will run out. What Kadudoy built is more than just a forest. He built a secure future for the next generation of Filipino fishermen. Mabuhay mangingisdang Pilipino. Damo gid nga salamat sa inyo tanan. Thank you for watching our video. Sana po ay nagustuhan ninyo ang feature story natin ngayong araw na ito. We are The Love Company and we love to make videos that showcase the beautiful relationship between the people of the Philippines and the Emirates. For more inspiring videos, do follow us at Facebook page, Instagram, and TikTok account, The Emirates Loves Philippines. Ayan, maraming salamat po sa paggamit ng video sa Emirates Love Philippines. Maraming salamat po sa video na yun. At sobrang nakilala natin si Kadodoy sa video na featured story na iyon. Punta po tayo, Kadodoy, dito sa issue ng bansa. Kanina medyo light lang, no? Kasi karanasan, tsaka plataforma. Ngayon, punta tayo sa medyo mabigat po, no? Kasi ito talaga yung nararanasan natin ngayon. Ano po sa inyong pananaw, Kadodoy, sa kasalukuyang estado ng ekonomiya ng bansa? At ano ang mga hakbang na nais mong ipatupad upang mapabuti ito, lalo na sa konteksto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin? Ayon. Kaya nga ito, sabi ko kanina, ito 'yon ang dahilan kung bakit sabi ng ating mga kasama at nag-endorso sa atin, kailangan na talaga may isang totoong galing sa ating hanay na nakaintindi ano talaga ang totoong kahirapan at kagutuman at kawalang hustisya sa ating bansa. At ito ngayon, ayon sa datos ng ating National Statistic Authority o itong Philippine Statistic Authority again, the PSA, more or less, no, 36, no, to 38%. Ibig sabihin nun, nasa sa 100, mayroong 36 hanggang 38 na mahirap sa ating bansa. At ito yung ang nakaranas ng kahirapan, kagutuman, at dahil ay sa kawalang oportunidad, no, na makapagtrabaho, magandang ani sa ating mga magsasaka, makahuli ng maganda sa ating mga mangingisda, at mabigyan ng serbisyo na totoo galing sa ating gobyerno. At ito ngayon ang isang malaking problema natin dahil yon nga, mahal ang mga bilihin, no? Bakit? Yon ang tanda ng ibig sabihin, tinatawag nila na market and demand, no? Yung pag sa negosyo yan, may tinatawag na supply and demand, no? Yes. Pag mahina kasi ang supply, ibig sabihin mahal, no? Pag marami ang supply, mura. Yun ang ibig sabihin, supply and demand, pag businessman ka. Kaya ang nangyari ngayon na kahirapan at pagtaas ng presyo ng mga bilhin sa ating bansa, kasi nga wala tayong supply. Wala tayong supply ng mga pagkain, kulang tayo sa supply ng mga basic services, kulang tayo sa supply ng support ng gobyerno. Kaya sa pagkain ngayon, sabi nila, dahil kulang tayo sa supply, nag-i-import tayo. At sabi nila, kung mag-import tayo ng mga pagkain, kasama ang bigas, kasama yung mga iba pang commodities, kasama na nga yun ang isda, sabi nila, para magmumura daw yung supply at dadami ang supply at bababa ang presyo. Pero nangyari ba? Pagdating sa merkado, mahal pa rin. Oh, at sino lang ang kumikita? Siyempre, yun pa rin yung mga nasa position, yung mga mayayamang negosyante. Hindi ko sinasabi galit ako, pero sa ngayon, sa sinasabi ko, yung kumikita, sila pa rin. Saan ang mga mahirap natin? Kumakain ng isang bisis, no? Minsan nga sinasabi namin, si Kadodoy, kasi may kasabihan dahil sa Pilipinas, pag sinabi na, ipinanganak ka na may tangan-tangang kutsara, mayaman ka. Sabi ko, hoy, mali. Ang ipinanganak na may tangan-tangang kutsara, yun ang mahirap. Sabi, paano nangyari, Kadodoy? Sabi ko, ganito. Si Kadodoy ay nang ipinanganak ay may tangan-tangang kutsara. Bakit? Kasi nung ipinanganak ako ng tatay ko, araw-araw yun ang ginagamit nila, kutsara. Bakit?
ilugaw. So, makakamay mo ba ang lugaw? So, kutsara yan. Kasi ka di pinanganak na may tangan-tangang kutsara kasi na ano ko, nga nadatnan ko ng isip ko na ang mga ang mga nanay ko, pinangungutsara kasi lugaw ang kinakain. Ano ibig sabihin pag lugaw ang kinakain? Yon ang mukha ng kahirapan, no? Sa ngayon, medyo iba na pag nakakain kang lugaw, lalo na pag libre, special na. Pero yun ang mukha ang kahirapan, no? So ngayon, yon ang problema sa ating bansa. Bakit tayo naghihirap at mahal yung supply and demand sa pagkain ganito? Kasi nasisira na rin yung ating mga bundok, no? Nasisira na rin yung ating mga ilog kasi pag sira ang bundok, walang mga punong kahoy. So nasisira yung ating watershed. Minimina, ang ating mga ilog, kinakwari, kung saan doon maraming tubig na sana gagamitin ng ating mga magsasaka para sa pagbigay patubig ng ating mga mga palayan. So kaya hindi makapag-ani ng maganda yung ating mga magsasaka dahil una, walang irigasyon, kung mayroon man, kunting init lang, nawawala ng tubig sa ating mga ilog dahil sira na nga ang bundok, wala ng kahoy, wala ng tubig, no? At pangalawa, itong ating mga magsasaka kulang sa subsidiya, imbis na binibigyan ng suporta yung ating mga magsasaka para makapagtanim ng marami. So, hindi sila binibigyan ng ganong kadami na serbisyo o na puhunan o na subsidiya ng ating pamahalaan. Imbes na bigyan sila ng libreng abono, libreng similya, at binibigay na ng tuluyan yung mga lupang doon sa agraryo, ay ang ginagawa ng gobyerno, nag-i-import. So, imbes na bigyan ng suporta yung ating magsaka para makapag-harvest, no? Yun. Pangalawa, pag may harvest man yung ating magsasaka, sinasabayan na namang importasyon ng ating gobyerno. Kaya, natutuwa yung ating magsaka dahil nag-harvest ng maganda, akala nila mahal, pero mura pa rin, no? Yung palay. So, yun yung mga ganon. Atin ding mga mangingisda. Imbis matutuwa tayo dahil parami na ang ating tinatanim na mga bakawan, dumandami na rin ang isda. Ang nangyari, hindi rin naproteksyonan yung ating mga dagat, no? Ng ating local government unit at ng ating gobyerno mismo. At lalo pa ngayon, narinig nyo naman siguro yung ruling ng Supreme Court First Division na hinayaan nilang pasukin na ng malalaking commercial fishing vessels yung aming karagatan na para lang sa madaling pangisdaan at malapit para sa aming pagkain at kabuhayan ng ating mga mangingisda. Yun isa lang sa mga rason na hinaharap ngayon ng ating bansa, kaya marami naghihirap at maraming nagugutom. Dahil sira na rin yung ating mga kalikasan, hindi na tayo makapag-ani ng maganda, hindi na makahuli ng isda dahil ang basura kasama din yan. At lalong-lalo na pag may mga bagyo, sabi ko kanina, dapat ang gobyerno, bago pa tumama ang mga bagyo, inaasikaso na ito ang protection para sa ating mga coastal area, protection para sa ating mga nasa bundok, protection para sa ating mga sakahan, bibigyan sila ng mga magagandang mga facilities para makapag-produce ng maganda, lagyan ng mga iba pang facilities para makaimbak ng maganda, at mga makabagong teknolohiya at makinarya para makapag-ani tayo ng maganda, no? Pag sa mga pangisda naman, mga aquaculture, no? Hindi tayo mag-import ng isda. Ang dami nating bangus, dami nating tilapia at iba pang halamang dagat na pwede nating palakasin ang mga seaweed farmers natin, no? Yun. Kaso hindi nga seryoso ang ginagawa ng gobyerno. Imbes na tulungan yung ating mga kooperatiba, mga asosasyon o maliliit na mga negosyante, ay ginagawang akap. After 3 days, 5 days, wala na yung pira nila. So, kunti lang din ang maakap noon. Tupad, kunti lang din ang matutupad na pinangakuan. Tapos, kung di ka kasama sa malalakas doon sa mga politician, ma-X ka. No? So, dapat yun ang inasikaso ng gobyerno. Walang seryosong programa ang ibig kong sabihin. Ngayon, para sa ating mga mahirap na mga magsaka, mangingisda, katutubo, at nasisirang kalikasan. Yun po ang problema ng ating bansa. Bakit? Ngayon, nagkaroon tayo ng crisis. Opo, no? Isa sa salik ng ekonomiya, ng paglago ng ekonomiya ay ang korupsyon. Paano mo balak tugunan, Kadodoy, ang mga isyu ng korupsyon at katiwalian sa gobyerno at ano ang iyong mga mungkahi upang mapanatili ang transparency sa mga transaksyon ng gobyerno? Yun nga, kasamang Rono. Dahil ang sabi ko kanina, yung mga sinabi kong mga issue,
bunga din yan ng ano ng korupsyon, no. Bunga ng mga hindi maayos na batas na para doon sa ating programa. Dahil ganito yan, pag mali ang batas, mali ang programa. Pag mali ang programa, mali ang implementation. Pag mali ang implementation, mali ang resulta. So doon nagkaroon ng problema, di ba? So ngayon, itong corruption, isa din ito na pinakamalaking problema sa ngayon ng ating bansa. Tingnan nyo, nag-away-away yung ating sa gobyerno dahil lang sa ano ang pinag-usapan? Pera, intelligence fund, confidential fund, healthcare fund, agricultural fund, infrastructure fund, no? Puro na lang fund, no? Wala nang fund. So, wala nang fund, puro na lang fund. Dapat may fund. So ang batas na isusulong talaga natin diyan ay paigtingin ang paigtingin ang ating batas sa korupsyon, no, yung tinatawag na may batas na bill yung transparency, sabi nila yung transparent, participatory and accountable government or governance. Sabi nila transparent naman kami. Ang laki-laki na aming billboard, malayo pakita na yung mukha namin. Kaya transparent naman kami. Di ba? Sabi, ay participatory naman kami. Tuwing may pupunta sa aming mga pundo, sa aming mga politician na nanalo, nagparti-partihan naman kami. Tama naman pagpaparte. Kaya nga, walang nagre-reklamo o okay lang. No? At accountable naman kami. Ayun, alam naman ng taong bayan saan napupunta. Napupunta doon sa kay congressman, napupunta kay senador. Kaya, ayun, ang hindi nakaparte, ayun, ay yun ang medyo nagbabangayan. So ang ibig ko sabihin, ang corruption ay sanhi ng ating desisyon ng mga tao. Kasi hinahayaan natin yung mga binubuto natin. Alam na natin na sila mga dati may mga record ng corruption, may mga dating record na ng pagnanakaw, may dating record ng mga incompetence, no? Binubuto pa rin natin, no? Kasi yung kahit anong batas talaga natin na gawin diyan o anong plano na gawin natin para tigilan ang corruption. Pero yung gumagawa mismo ng batas at nagpapatupad ay korap. Paano natin yan matigilan? Kasi hinayaan natin na iluklok sila diyan. Sa totoo lang, mga kababayan, kahit gaano kaganda, kahit gaano ka mahusay or sabihin natin pinapakamagaling na batas na ating gagawin, pero yung tagapagpatupad, yung gumagawa ng batas, ay sila yun mismo yung gumagawa ng kabalbalan, paano natin yan mapipigilan? Kaya nga sabi ko, panahon na ngayon, no? Panahon na para hintuan yan. Ito na ngayon ang tamang panahon. Bumuto tayo ng tamang mga tao na sa tingin natin, itry natin itong mga bago. Tulad ni Kadudoy, ni Ma'am Heidi Mendoza. Pwede lang ba yung iba ano ko dito, yes, no? Okay lang naman po. Sila si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, kasi sinusulong din yan, ini-endorse ni Ma'am Lini, no? Robredo, no? Kasi alam natin, si Ma'am Robredo, kaya nilalabanan ko rin kasi siya yung nakita nating maayos na may kredibilidad. Kaya ako din nagpa-endorse ako sa kanya para patunayan ko sa inyo na pareho kami nang gusto mangyari ni Ma'am Lini. Nagtumatakbo nga siyang mayor sa Naga, no? So tapos sino pa ba? Si Luke Espiritu, si Lodi de Guzman, at iba pa, si Sani Matula, sino pa ba? Si David De Angelo. Yun. At sa mga party list naman, yung totoong mga party list ang iboto natin, yung talagang galing sa mga hanay ng mga magsasaka, tulad ng Pamilya Magsasaka, number 33, ng Akbayan, ng ML, ng Bunyog, ng PPP, o iba pa. Sa tingin ninyo, na yung nirepresenta talaga ng mga sektor nang galing sa aming hanay, hindi yung party list na ginawa ng mga mayayaman, ng mga trapo pa rin at mga dinastiya. So talo tayo doon. Yun ang sabi ko, kababayan. Ulitin ko, kahit anong kaganda ng batas na ating gagawin, kung yun pa rin mga tao nakaupo dyan, ang sila ang tagapagpatupad at sila pa rin ang gumagawa ng batas, sa tingin nyo, ano mangyari? Di wala din. Kaya panahon na, panawagan ko, magbuto tayo ng mga bago, sa tingin ninyo, yung maasahan natin na hindi corrupt, hindi trapo, at lalo na siguro hindi muna sa dinastiya. Yun lang, Sir Ron.
Napakaganda nung mga sagot nyo po, no, tungkol sa unang tanong at pangalawang tanong natin tungkol sa ekonomiya at korupsyon, no, yung tamang paggamit ng pondo. Nakakatuwa na nabanggit nyo doon na nasa tao talaga. Meron ngang Yeah. magandang batas pero yung implementer, yung talagang magpapatupad ng batas, hindi naman ginagamit sa maayos yung pondo, no? At nakakatuwa na nakikita natin yun, no? At nadidinig po namin yun sa inyo. Para po sa huling bahagi ng ating usapan, pag-uusapan natin itong masasabi. Yung binanggit ng masa, ano ang inyong masasabi? Pero bago yan, panoorin po natin ang paalala na ito mula sa Commission on Elections. Sa atin pong mga kababayan, ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na ang atin pong halalan ngayong taon, ang national and local elections at BARM parliamentary elections na gaganapin po sa May 12 ay hindi na matutuloy. Minarapat po ng inyong Commission on Elections na ipagpaliban muna ito sapagkat hindi pa po kami handa 100% sa pagsasagawa nito. Huli po, hindi po muna tuloy ang May 12, 2025 national and local elections, pati na rin po ang BARM parliamentary elections. Maraming salamat po. Kung nakita mo ito online, ano ang gagawin mo? Maraming kumakalat na maling impormasyon sa social media at iba pang online platforms tuwing panahon ng eleksyon. Lalo na sa panahon ngayon, uso ang paggamit ng artificial intelligence at paggawa ng deepfake. Katulad na napanood nyo kanina na animoy totoo sa unang tingin. Maaari ninyong i-report ang mga itong klase ng maling impormasyon tungkol sa halalan na nakikita online sa Task Force, Katotohanan, Katampatan at Katarungan sa Halalan ng COMELEC. Walang masamang magduda sa mga nababasa online dahil ang katotohanan, katapatan at katarungan sa halalan ay nagsisimula sa isang matalino at responsableng Pilipino. Isang paalala mula sa Task Force KKK sa halalan ng Commission on Elections. Ayan, kami po ay nagbabalik muli ni Kadodoy. Yun po, muli po, kasama po ng Commission on Elections ang usapang positibo sa pagpapalaganap, no, ng impormasyon at konkreto na mga ginagamit na mga videos online. At siguruhin po natin na hindi yan fake news. Okay po, para sa huling bahagi ng ating panayam kay Kadodoy, pupunta naman tayo ngayon sa masasabi. Kami po ay naglikom ng 2 tanong mula sa social media at ito po ay finilter namin kasi nag-research din kami, no? Pinanood din namin yung mga nakaraang panayam kay Kadodoy. Ayaw naman naming maulit yon. Kaya itong mga tanong na ito mula sa social media, mula sa mamamayan, mula sa masa, ay finilter po. Ito po ang unang tanong, Kadodoy. Ito ay mula sa isang komento sa social media. Maraming tao ang nagtatanong kung paano mo balak tugunan ang mga issue ng climate change at environmental degradation. Ano ang iyong mga plano sa mga isyung ito? Wow. Yon talaga ang hindi lang yan national issue, no? Global issue yan, si Ron. Yon ang yung environmental degradation
due to maliban pa doon may climate change tayo. Yung environmental degradation, may dalawang uri yan ng factors, no. Una, yung natural calamities or natural na pangyayari, ibig sabihin yung mga bagyo, yung mga lindol or mga tsunami at mga baha, no, dahil sa bagyo, no. 'Yon ang una, natural na pangyayari. Yun, kaya mayroon tayong mga tinatawag na mga environmental degradation or pagkasira. At pangalawa, yung man-made, no, man-made calamities or man-made mga ginagawa ng tao, no. Kaya may environmental at natural resources degradations din tayo or pagkasira or pagkaubos ng ating natural resources, no. So doon muna tayo sa sa natural, no. Ang natural ay kasama na doon yung climate change, no. Kaya ang natural natin na hindi talaga natin mapigilan, 'di ba, ang bagyo natin dumarating, ito na, parating na tayo sa pagdating ng April, no, hanggang May, June, hanggang October, malalakas na mga hangin 'yan, no. Lalo na itong south monsoon wind or mga bagyo. 'Yon ang tandaan natin. At itong ating mga gilid ng baybayin, dati ang mga komunidad natin diyan hindi masyadong tinatamaan dahil mayroon doon yung mga mangroves natin, no. Nasasangga yung malakas na alon at hangin, no. So nang mawala na yon, so ayon, naging vulnerable na ang mga communities diyan, na nasisira ang mga bahay, no. Pati yung mga shoreline natin ng mga, 'di ba, ang ganda-ganda ng mga doon ng mga lugar dati, tapos tuwing umaalot, tuwing malakas ang hangin, malakas ang alon, so siya nai-erode, ibig sabihin nawawala yung mga lupa, no. Nawawala yung mga shoreline dahil wala nang mangroves, wala nang sumasangga ng mga ugat at mangroves doon. Yon ang unahin natin, magkaroon tayo ng batas na tinatawag na green belt, no. At isa din ang pagkasira or ng mga mangroves, no, yung mayroong ding mga malalakas na bagyo na doon tumatama, tulad sa Samar nung dumaan ang bagyong Hayan, yung Yolanda, nasira yung buong isla ng buong mangroves, pero walang calamity, walang namatay doon sa General MacArthur na bayan na yun, hindi tulad ng sa Tacloban dahil walang mangrove, so maraming namatay. Pero ngayon bumalik ulit yung mangrove, so natural barrier siya. So yan example lang yan, no. Sa bundok naman yung mga landslides sa pag-ulan at mga sunog, no, na minsan mga wildfire, yon mga natural yan. So madali yang agapan at bumabalik. Ito ngayon ang matindi, itong man-made. Pinuputol yung ating mga mangroves dahil ginagawa ng mga kalsada, mga reclamation, mga pantalan. Sabi natin, hindi tayo doon tutol. Sana itong ginagawa natin, no, na mga development, isama natin sa pagdevelop yung ating kalikasan, yung ating natural resources. Ano ang ibig kong sabihin? Pag gumawa tayo diyan ng mga kalsada tulay, sana siguruhin din natin na hindi nasisira yung ating mga mangroves diyan, mga corals natin, mga seagrasses pag nagtayo tayo ng mga pantalan. Kasi ibang development din yan. Dapat isasama natin sa ating development yung environmental and natural resources development while we are also developing our commercialization or modernization. Yun ang ibig sabihin. Para both side, natural and man-made development for sustainable mankind or sustainable planet. Yun ang ibig nating sabihin. Habang kasi yung ating natural resources sinisira natin at nagtatayo tayo ng mga tinatawag natin diyan ng mga artificial development, yung mga simento, no, mga kalsada tulay, artificial kasi yan, no. Ilang taon lang, 20, 50 years nasisira yan. Pero yung mga natural na development tulad ng mga punong kahoy, ng mga seagrasses, mga sa bundok naman, mga punong kahoy, mga prutas halaman, yan ang nagbibigay sa atin ng sustainable development sa ating pagkain, sa ating malinis na tubig, sa ating malinis na hangin. Yun ang kailangan natin, yung right of nature, no, right of people to have adequate food, to have clean water, sustainable clean water, to have quality, healthy and clean environment, and also healthy mind and magagandang kapaligiran, no, sa ating
bansa. Yun ang nakaligtaan. Kaya ito ngayon ang mga batas na gagawin natin. Una, yung sinasabi ko, Climate Financing Initiative Bill. Punduhan natin ng tama yung ating climate program, no? Pangalawa, kasama doon yung mangrove belt bill, no? Na batas na yung mga mangroves natin hindi basta-basta puputulin, bagkos palakasin. Tapos yung watershed natin bill na mas lalong palakasin yung ating mga sinasabi nilang yung may mga inaypas law, no, ng ating gobyerno na ngayon under sa DENAR at sa local government unit, no, at sa iba pang mga sektor. Palakasin natin 'yan. Hindi lang 'yun basta batas lang, dapat kasabay doon ang pundo at lalong-lalo, no, yung tinatawag na implementation rules and regulation dapat ay tinitingnan niya na tama ba yan, kasi sabi ko nga kanina, pag mali ang batas, mali ang programa, mali ang implementation, so mali ang resulta. Pag mali ang resulta, doon nga tayo nagka-problema, no? Yon. At ito naman, para sa development din ng ating mga katutubo at mga magsasaka at mangingisda, kasama yan. Ano ang ibig kong sabihin? Dapat itong ating mga magsasaka, paano sila palakasin at seryosohin ng ating gobyerno, palakasin natin yung kanilang mga kooperatiba sa pag-produce ng ating mga sakahan, no, ng pagkain. Palakasin natin yung ating mga kooperatiba, mga asosasyon ng mga mangingisda doon sa aquaculture sector, doon sa pork service sector, doon sa may mga cold chain. Yung tinatawag nating full value chain, no? Ito naman ang ating mga kababaihan, bigyan natin ng safe space para makapagtrabaho sila sa kanilang programa, no, sa kanilang hanap buhay na makatulong sa pamilya. Yung mga youth naman natin, dapat binibigyan natin ng mas mataas na pundo yung edukasyon natin at tamang-tama na mga ang sabi natin yung serbisyo na may seryoso doon sa halimbawa sa mga magsasaka, mangingisda ng mga young farmers, yung Magna Carta of the Young Farmers, no? Yon naman yung sa kooperatiba, yung agri-fishery forestry bill na palakasin natin yung ating kooperatiba sa bansa na para mas malakas ang ating mga magsasaka na nagninegosyo sila sa kanilang kooperatiba na sinusuportahan ng gobyerno para hindi rin mahirapan ang gobyerno saan ba ibigay ang mga tulong na ito para mag-produce ng maraming pagkain, makapaglikha ng maraming trabaho. Pag maraming trabaho, maraming nabibigay na taxes or revenues at trabaho sa ating mga mamamayan. Yun ang ibig po sabihin. Kasi kung sira ang kalikasan, paano mo yan ipaproductive? Pag yun naman yung mga artificial na yan, so pagkatapos yan, wala na rin trabaho. So saan pupunta? At ito pang matindi. Kung dito lang tayo palagi ang gobyerno magpupokus sa sentro, sa mga syudad at city para sa development at hindi natin na-develop yung rural areas na yan, so doon tayo magka-problema. Kung lahat ng tao, wala nang opportunity doon kasi hindi natin asikaso yung ating mga magsasaka at mangingisda katutubo, so wala na silang hanap buhay doon. Pupunta lang natin sila sa syudad, so wala nang magsasaka doon, wala nang mangingisda, wala nang mag-produce. So, ano mangyari sa atin? Gutom tayo. Kaya dapat talaga asikasuhin natin yung rural development kasabay ng urban development. Dapat makasabayan, hindi yan puro rang urban development. Dapat mas matindi nga ang rural development kasi sila yung nagpo-produce ng ating pagkain at dapat may nangangalaga sa kalikasan sa ating katubigan para hindi magtindi ang kahirapan at hindi magkumpulan dito sa syudad at dito ang maraming krimen. Ayun ang ibig kong sabihin. At matinding traffic maiwasan kasi yung mga development hindi dito nakasentro sa mga urban. Kalat siya. Ang tawag doon, kung mayroon urban development, dapat mas palakasin din natin yung ating rural development. Yun mga magsaka, mangisda, kabundukan, katubigan, mga ilog, at mga komersyo. Yun po, yun ang kailangan natin. Pinag-uusapan po natin ang development, no? Meron pong nag-message sa usapang positibo na Gen Z. Ang tanong niya po, ako po ay lumaki na ang nakikita ko ay puro subdivision. Kayo Dodoy, kapag naupo po kayo sa Senado, ano po ang gagawin ninyo para mapanatili itong mga natitirang sakahan dito sa Pilipinas? Tama yan. Kaya nga ako, sa totoo lang, ay kaya magpasa ako, sabi ko kanina, kaya magpasa tayo ng batas na tinatawag na agri-fishery cooperative, no? Imbis yung mga sakahan natin na nakatiwangwang yan, kasi
yung mga lalo na yung mga smallholders, farmers natin, fishers, no, na nag-aquaculture, kanya-kanya ngayon hanap ng puhunan kung saan-saan nangungutang kaya tapos walang seryosong support ng gobyerno at walang puhunan. Pero pag nabuo natin yung Agri-Fishery Forestry Cooperative Bill na yan, so pupunduan sila ng gobyerno. So ibig sabihin, hindi na kailangan ibinta ng ating mga magsasaka ang kanilang lupa at hindi na kailangan iwan ng mga mangisda yung katubigan dahil may taon-taon na pundo para doon sa pagsasaka, no? Pinapautang sila ng gobyerno kaya nag-invest ang gobyerno, ang tawag doon ay sharing, no? Ang lupa mo ipagasto mo sa gobyerno, ikaw yun din ang magsaka, ikaw magtatrabaho, pero suportahan ka lahat ng kailangan mo diyan. Pag kumita, kunin ng gobyerno ang gastos tapos ang matitira, so sa iyo na. Oh, 'yon. Kasi ngayon ang nangyayari diyan, bakit binibinta na lang ng mga magsasaka ang kanilang mga lupa ng mga ginagawang mga bahay kasi wala ang seryosong tulong ang ating gobyerno doon para i-develop ang mga lupa. Na yun, so ano ang gagawin ng mga magsasaka, no? Kaya ang ano ko diyan yung bubuuin natin yung fishery forestry industry cooperatives para matuunan ng pansin ang ating mga sakahan na huwag ibinta at magiging subdivision at gagawa din tayo ng batas na yung mga sakahan talaga ay bawal yan ibinta or bawal tayuan ng mga bahay pag nadeklara siya na yan ay sakahan or tinatawag na agricultural land. Yon po. Opo, no, katulad nung ginagawa sa Batanes, Kadodoy, no, na hindi pwedeng basta-basta ka manirahan doon, no, kasi ang pwede lang manirahan dito ay yung mga katutubo talaga, no, na taga doon. Ayan. Yes. Marami yes po. Yes, yun po. May sinusulong yun ngayon na batas yung pero malawak yung na batas yung tinatawag na INLUA, National Land Use Act, no? Yun na yun ang ibig sabihin nun. Pero may batas na diyan kahit sa local government unit pwede yang gawin. Kailangan ng palakasin yung inisyatiba ng mga kooperatiba at ng mga association doon, yung mga housing association o urban poor association o rural poor association para sila yung magtalaga doon kasi kailangan manggagaling ang magagandang programa sa suwestyon at nakikita ano ang pwedeng isulong ng ating mga mahirap na kababayan na bago gawin ng gobyerno, bago gawin ng batas. Hindi yung gumagawa tayo ng batas na para lang kumita ang ating pamilya. Paano naman yung pamilya ng ating mga kababayan, no? Yon ang ibig kong sabihin. Opo. Bago po natin tapusin ang panayam mula kay Kadodoy, una po nagpapasalamat kami sa mga sagot po ninyo sa mga katanungan po naming prepare. Ito po ay hindi po sinend kay Kadodoy ahead of this interview. Wala po tayong sinend na tanong kay Kadodoy. Ito po ay walang script. Walang script, no? Hindi po ito scripted at wala pong kinalaman or kaalam-alam. Yes po, galing sa puso. At ito po sa mga susunod din pong mga makakapanayam natin ng mga senatorial candidates, lahat po ay hindi po natin ibibigay yung tanong. Diretsahan po ang tanungan natin. Bago po natin ibigay ang mikropono muli kay Kadodoy, panoorin po muna natin ang video na ito. Hello, testing mic, hello. Hello. Yan. Matagal nating pinag-isipan yung alok ng ating mga kasektor, no, yung ating mga magsasaka at mangingisda katutubo, na magkaroon ng isang tunay na boses representante doon sa Senado. Yung may plataforma akong dala-dala mula noon, kaya inawardan ako ng Ramon Magsaysay Award Foundation na naging multinational awardee tayo at Ramon Magsaysay Award Foundation, at nakakuha din tayo ng award sa ASEAN Poverty Eradication Leadership Award, no, at United Nations Development Program Equator Prize Award, no, dahil sa pangangalaga sa kalikasan to mitigate the impact of this current climate change. Ang plataforma ko talaga kung bakit pumayag ako at para tumakbo bilang senador, kasi ito yon ang ginagawa na natin at gusto pa nating gawin at palawakin.
More than 40 years na natin ginagawa yung ating kalikasan, sirang-sira na, no? Yung ating inaabuso at walang boses. No? Kung nakikita nyo naman, dami ng mga bagyo kaya, tinatamaan yung ating mga coastal communities, yung ating mga katutubo sa kabundukan, yung mga illegal na pagmimina, mga illegal na mga quarry, illegal na mga reclamations, no? Illegal na pamumuto ng mga mangroves, no? Yon ang isang dahilan, yung unang e-environment, no? Gusto po natin na patuloy yung ating ginagawa na environmental protection, development, restoration, and management. Ayan po, napanood po natin ang isang advocacy campaign ni Kadodoy. Ayan. Muli po sa huling pagkakataon, Kadodoy, ito po ay tanong mula sa usapang positibo. Mula na po ito sa usapang positibo, Kadodoy. Bakit kailangan naming iboto si Kadodoy Balyon? Salamat po, sir. Bakit natin kailangan si Kadodoy iboto? Kasi ang dala ni Kadodoy, ito yung mga mahirap na sektor, ito yung mga nagugutom, ito yung mga naghihirap ngayon, at ito yung mga walang hustisya or nawala ang kanilang mga karapatan sa kanilang mga ninunong kalupaan, walang mga boses nating mga kalikasan na mga kapaligiran na naghihingi ngayon ng hustisya at nanawagan ng tulong. Ito yon ang dahilan kung bakit kailangan natin iboto ang advokasya at boses at panawagan na ito. Ang pagboto po ninyo dito, ang pagboto po ninyo kay Kadodoy at mailuklok doon, ay ang pagboto para iligtas ang ating naghihingalong kalikasan, yung ating naghihingalong minimina na walang humpay na kabundukan, kalupaan. Nananawagan po sila ng inyong tulong, ng ating tulong. Yung ating mga magsasaka na nagugutom, sila mismo yung nagtatanim ng palay pero sila mismo halos walang makain. Sila po ang nanawagan na iboto po ninyo sila. Yung ating mga mangingisda na sirang-sira na ang kanilang kabuhayan. At walang ang hustisya, wala silang proteksyon mismo galing sa ating gobyerno na pababayaan yung kanilang katubigan. Yun po ang nanawagan na dapat iboto nyo. Iboto nyo ang panawagang ito sa katauhan ni Kadodoy kasi ako ho ang kanilang inaasahan na dadala ng kanilang boses at panawagan sa ating gobyerno, sa ating Senado. Yung ating mga katutubo, yung ating nagugutom, sabihin ko, mga naghihirap at walang boses na mga mahirap nating kababayan. Sila po ang inyong dapat tulungan. Pag iboto nyo si Kadodoy, saka nyo mapapaabot na kayo'y handang tumulong sa itong mga nagugutom, naghihirap na mga community or mga kababayan ninyo sa ating bansa. Kaya po ang panawagan nila, iboto nyo ako, pag ako'y nanalo, sila po din ay panalo. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat, Kadodoy, sa inyong mga sagot at sa pagbabahagi ng inyong mga pananaw. Naway magtagumpay ka sa iyong mga layunin at sa iyong kandidatura. At bukas po ang makakasama po natin sa usapang positibo sa tinig ng kinabukasan, makakasama po natin si Attorney Sani Matula. Makakasama po natin bukas si Attorney Sani Matula alas 7 ng gabi. Muli po, ako po si Doc Ron. Kami po ni Kadodoy ay nagpapasalamat sa patience ninyo, no? Nagkaroon tayo ng maraming aberya kanina, pero ito po, natuloy po tayo. At dapat nga po may mga effects or meron tayong gagamitin na live stream software kasi hindi nga po gumana. Muli po, maraming salamat Kadodoy, maraming salamat kay Miss Lisa at sa inyong team sa pakikipag-ugnay po sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat din si Ron Bidia sa inyong pagbigay sa akin ng pagkakataong ito. At siyempre, ako ay nagpapasalamat sa aking team, no, sa pakisama, kay Sok, kay Congressman Randy, kay Ma'am Lisa, sa ating mga supporters mula Iloilo, Luzon, Visayas, Mindanao, sa
sa Zamboanga Sibugay, dito sa ating mga magsasaka, mga mangisda katutubo at sa ating mga kasaba kong nasa National Council ng National Anti-Poverty Commission, National Council. So papunta sila ngayon ng Surigao, hindi ako nakasama dahil naipit ako sa mga schedule ko, pero naintindihan naman nila dahil sabi ko ikampanya na lang ako din kasi ang kampanya ninyo at kampanya ko ay kampanya natin po lahat na mga Pilipino. Maraming salamat si Ron sa pagkakataon ito. Magandang gabi sa ating lahat mga kababayan. Mabuhay tayo. Mabuhay po. Maraming salamat po. Maligayang pagdating sa Usapang Positibo, kung saan ibinabahagi namin ang mga kwento ng pag-asa, inspirasyon at positibong pananaw. Sa mundong puno ng hamon, mahalagang magtuon tayo sa mga magaganda at magtulungan tayo upang makapagbigay ng lakas sa isa't isa.